Sa pagpapatuloy ng istorya, tinanong ng hari ng Erncia ang anak niyang si Arel kung dapat ba daw talaga nilang gawin yun. Nakangiti lang ang bida, habang balisa ang ama nito, dahil sa suggestion niyang gumawa ng syudad sa Fahilia. Kumbinsido ang prinsipe na ang Fahilia ay isang teritoryong pwede pang ma-develop, at para magawa ito, kailangan lang daw nilang gumawa ng isang city sa pamamagitan ng full-scale construction. Naiintindihan daw ng hari ang sinasabi nito, ngunit ang pagtatayo ng isang city ay madaling sabihin pero mahirap gawin. At kahit na magawa niya raw ito, tinanong ng hari kung paano niya ito ma-maintain after. Ang Fahilia ay isang lupain na mahirap tirhan dahil sa kalayuan nito at malamig na klima. Sa isip-isip ng hari, kahit na makumpleto ang paggawa ng city, kunting tao lamang ang bibisita doon. Yun ang dahilan kung bakit halatang concerned siya. Ito ay may kinalaman sa magiging estado ng teritoryo na halos hindi na iligtas noon. Sa isip siguro ng hari, kahit na gaano pa ito kagaling, ang pagtira sa barren place na iyon ay hindi magiging madali. Pero para sa bida, hindi naman daw masama ang Fahilia. Lumapit ang hari sa kanya at sinabing, dahil sa mga pangyayari, meron daw siyang nais sabihin dito. Sa totoo lang daw, nagpaplano na ito kung paano siya matutulungang makaalis sa lupain iyon, matapos ang ilang taon. Nais daw nitong bigyan siya ng mas magandang posisyon. Gulat na gulat ang prinsipe dahil maaring naging mahirap na desisyon ito para sa hari. Kapag kinuha niya raw kasi ang prinsipe doon, siguradong magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga nobles. Hindi nito inasahan, willing na gawin ito ng kanyang ama para sa kanya. Tumungo ito at sinabing hindi niya alam kung paano makakapagpasalamat sa konsiderasyon nito. Gayunpaman, wala raw siyang balak na lisanin ang teritoryo nito ngayon. Na-curious naman ang hari kung bakit. Sa isip-isip ni Arel, ngayon kasi maisa sa katuparan niya na ang kanyang pangarap na gumawa ng sariling paraiso. Sino ba naman ang gusto na pumunta sa isang lugar na puno ng mga nakakainis na nobles? Sila-sila na lang daw ang mag-away politika. Well, normal naman daw ang gustuhin na bumalik, kaya naiintindihan nito ang nararamdaman niya. Kung ordinaryong city lang daw yun, hahayaan niya lang ito. Pero ang gagawin niya raw na syudad ay hindi magiging ordinaryo. Sana ay magtiwala ito sa kanya. Napatahimik na lang ang hari dahil sa mga sinabi nito. Napabuntong hininga na lamang siya at sinabing mukhang hindi naman ito magpapapigil. Kaya naman, naiintindihan niya raw. Sa huli, ibinigay din nito ang permiso sa kanyang anak na si Prince Arel. Tuwang-tuwa ang bida doon at nagpasalamat sa kanyang ama. Dahil doon, naging smooth ang pagproseso sa construction ng city sa Fahilia. Humingi sila ng pangunawa sa mga nakatira doon ngayon in advance, dahil sa construction na mangyayari. Dinala din ni Prince Arel ang mga best talents para sa urban construction para sa proyektong ito. Sinabi ni Aiken sa kanya na merong chismis na kumakalat sa mga craftsmen. Na kung magtatrabaho sila sa kanya, magkakaroon sila ng access sa mga kamangha-manghang mga teknolohiya. Natutuwa ang prinsipe na ang mga talented na taong ito na mismo ang humahanap sa kanya. Una, ipinagkatiwala nito sa kanila ang paggawa ng maayos na residential area kung saan ang mga nakatira doon ay magkakaroon ng peace of mind. Bukod dun, marami pa daw dapat gawin. In fact, ang plano ng bida ay ang airbuild ito. Sinuggest ng isa na kailangan muna nilang gumawa ng matibay na dingding. Nag-agree naman ang bida, dahil napakaraming mga mababangis na halimaw doon. Although, parang balewala naman sa mga nakatira rito nang lumapit ang 3-meter tall na rabbit sa mga bahay nila, o kaya nang lumipad ang kanilang lord habang nakasakay sa griffon flies. Of course, dapat pa din nilang bigyan konsiderasyon ito para sa mga residenteng magmumula sa iba't ibang teritoryo sa hinaharap. Kailangan nilang i-prioritize ang safety. Naisip ni Arel na meron siyang perfect na stone na magagamit nila para sa paggawa ng wall. Nagtaka naman ang mga craftsmen dito. Ipinakita niya sa kanila ang tinutukoy nitong stone at hiningi ang opinyon nila. Sa tingin niya raw, magiging matibay ito. Inobserbahan nila ito at sinabing ibang level daw ang batong iyon. Gayunpaman, since gagawa sila ng wall, kailangan nila ng marami. Huwag daw silang mag-alala, dahil napakarami nila nun.
Marami kasing ganong stones sa territory mine na ibinigay sa kanila, upang kontribusyon noon sa gera. Narinig nito sa ibang lords na wala silang pake sa mga batong yun dahil wala silang teknolohiya upang mamina ito. Kaya naman, dapat niya itong gamitin. Inisip ni Prince Arel na baka may matira pa, pagkatapos nilang gumawa ng mga building. Dapat daw kaya siyang magpagawa ng stone statue gamit ang image niya. Nagtanong naman ang isa, kung bakit daw ito gumagawa ng city doon. Sa tingin niya kasi, hindi lang nito basta gusto na magkaroon ng city kung saan safe ang residents. Natuwa naman ang bida dahil ang sharp niya. Ang balak niya raw ay ang gawing tourist destination ang Fahilia. Sa isip niya, kung gagawin niya lang itong factory para sa mga specialty products niya, parang wala ring saysay. Hindi naman daw niya gustong kumita lang buong buhay hanggang sa mamatay ito. Kung magagawa niya itong tourist spot, then marami siyang mga pwedeng gawin sa Fahilia. In time, ipapaalam niya rin daw sa kanila ang mga plano niya. Sa ngayon, pag-uusapan daw muna nila ang schedule. Matapos ang meeting, tila inantok na si Prince Arel. Medyo napatagal siya dahil ang daming mga bagay na dapat niyang tignan. Pero sa wakas, tapos na raw ito. Pwede niya nang iwanan ito sa mga craftsmen para siya ay makapagpahinga. Meron itong inilabas, na parang remote na nagbukas ng portal sa harap niya. Tumawa na lang ang bida at sinabing, pupunta siya sa sarili niyang paraiso kung saan pwede siyang piumetex-petex lang. Ang tawag niya raw sa lugar na ito ay, Arel's Room Number 3. Pwede niya sanang gawin ito sa loob ng kastilyo, pero kailangan niya raw ng privacy. At dahil secret base niya nga ito, na-excite siyang magdagdag ng ilang mga bagay. Ngayon, durable enough na ito na pwedeng gamiting hiding place in case magkaroon ng siege battle. Kung sakaling mapalibutan sila ng mga kaaway at mapilitang isara ang gate ng castle, meron siyang mapupuntahan. Naisip nitong, magsayang na lang ng oras sa araw na iyon. Sobrang komportable raw doon at inisip niya kung pwedeng gumawa siya ng isa pa, sa lugar na merong hot spring next time. Habang nakahiga, inisip nitong hindi pa sapat ito. Ang problema sa middle age ay wala masyadong mga bagay na makapagkakaabalahan. Hindi niya alam paano makakapag-enjoy. Karamihan ng mga libro na mababasa doon ay mga grimoires o kaya naman novels para sa mga noble. Nais niya raw sana ay ang magbasa ng colorful na comic books. Inisip nitong, ngayon na na-stabilize na ang paper supply, oras na raw kaya para mag-start ng printing business next. Naisip niyang, kailangan niya nang magsimula ng bagong negosyo soon. Hindi para masatisfy ang eating at sleeping desires nito, pero para maging eye candy niya. Tumayo na ito sa kama at nagdesisyon na yun ang gagawin niya muna. Bigla namang nagring ang Bluetooth earphone nito. Merong nag-report na meron daw silang problema. Nagtaka tuloy siya sa kung ano ang posibleng nangyayari. Isang sulat daw ang dumating mula sa palasyo. Ipinakita naman ng isang magic staff na mukhang pagmamay-ari ng isang dark mage. Sinabi nitong, sa wakas, nakaipon na ito ng sapat na sama ng loob. Galit na galit siya dahil tinatawag silang dark mages lang. Mababa raw ang tingin sa kanila dahil sa pagpuperso nila ng kaalaman. Ginamit nito ang kanyang magic staff at ginaisang ang mga patay na biktima ng kasakiman ng mga makapangyarihan. Dahil dito, unti-unti bumuka ang lupa at isa-isang naglabasan ang mga bangkay. Maraming undead ang sinama nito. Sa dami raw nun, kahit na ang Dark Church ay walang choice kung hindi ang kilalanin siya. Pinakawalan niya ang mga undead at sinabing ipapakita nila sa mga foolish na hari na nanghamak sa kanila kung gaano sila kalakas. Sa watchtower, isang guard ang nagsabing, sobrang mapayapa raw nitong kamakailan. Sakto, pagtingin niya sa kanyang telescope, nagulat siya nang makakita ng mga undead. Hindi ito makapaniwala sa dami nila kaya naman ini-report nila agad ito sa nakatataas. Sa liham na natanggap ni Prince Arel, sinabi roon na napakadaming undead ang nagpakita sa northeastern at southern borders. Aabot daw sa mahigit kumulang 100,000 ang mga ito. Dumadagsa raw ang mga ito upang tumawid sa border ng Ernsea Kingdom at ng Three Kingdoms Alliance. Nainis naman si Prince Arel dahil dito.